Hello, 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 hello. Good morning, good morning, good morning. Kumusta? May adlaw ka kung tanan, makaigsunan mo mga kasampiak. Here we go again, boy. America Duterte loyalist magaingon nga. Kung adunay nahidug mo tungod sa tumang kakapyog kaluya, ang imong mga pulong may magadasig kanyo sa pagtindog. Mga kasampiak, duty tayo pero break time muna. May ipapakita lang ako sa inyo. Di ba bago pa lang na acquitted na si former justice De Lima sa kaso niya about drugs. Pero ang problema, gusto nilang paimbestigahan si former President Rodrigo Duterte at saka si Senator Bato. Pero ang problema, bakit nila gustong ipasok itong ICC? Gumagana naman pala yung justice system natin sa Pilipinas. So, kakaiba talaga itong gobyerno ngayon. Sir. Good morning, Ted. Good morning, DJ Chacha, at saka sa ating mga taga-subaybay. Good morning po sa ating Yes, sir. Good morning. Ano ho ang inyong masasabi dito po sa naging motion sa hearing ng Committee on Human Rights sa Kamara na pinaiimbitahan po kayo kasama po si former President Duterte sa kanilang ginaganap po na hearing tungkol sa nagdaang pong war on drugs? Yes, Ted. So far, sa akin, walang problema yan. No? I can attend to that hearing. But then again, when I sought the guidance of my Senate President, ang sabi sa akin ng aking Senate President is that hindi daw ako mag-attend by virtue of, on the grounds of interparliamentary or interchamber courtesy. So, yun na. Susundin ko yung guidance ng aking Senate President dahil ayaw ko rin magiging President, no? Ayaw ko rin magiging President pagdating dyan sa tawagan dahil nga, yan ay time-honored tradition yan between two chambers at saka enshrined talaga yan sa institutional practices ng Congress na yung inter-chamber courtesy. At ayaw ko maging President, baka mamaya every time may implicate yung pangalan ng isang senador doon sa investigasyon ng House of Representatives, patawag na lang patawag. So, ano mangyayari ngayon sa aming trabaho dyan sa Senado? We're only 24. Mabuti sila, 300 plus sila para mag-asikaso sa kanilang mga legislative functions. Sa Senado, kung sige lang tawag, 24 lang kami, then baka hindi uusad yung aming trabaho. Ayaw ko magiging presidente. But personally, sa akin wala akong problema. I can attend. Problema ko nga, ito nga problema ko, just in case, former President Duterte decides to attend the hearing. So, hindi ako pwedeng hindi mag-attend. Pipilitin ko talaga maka-attend ako. So, again, if that is a theoretical situation, I will consult again. I will seek the guidance of the Senate President kung papayagan niya ako mag-leave sa Senado at mag-attend doon sa hearing. Apo. But in the first place po, Senator, do you think that this issue is imbued with so much public interest? Well, depende yan, Ted, no? Kung saan, in what fence you are viewing from. Kung ito ay galit na galit sa war on drugs, then maybe sabihin mo, masyado itong involved dito ang public interest. Pero if you are happy with the war on drugs, mabubuisit ka lang rin sa investigasyon na ito. Dahil nga, sabihin mo, tapos na yan, nakailang investigasyon na yan, noon pa. Hindi pa nagkakulong si Senator De Lima noon, nag-imbestiga na yan. Tapos may mga investigasyon sa Kongreso, paulit-ulit na lang, naawa nga ako sa mga pulis. Sige na lang atin ang hearing, pabalik-balik. Sabi ko nga, if you have the goods, you file the case. Ang daming korte natin sa Pilipinas na pwede yung file ng kaso. File na nila kasi kawawa yung mga pulis natin, sige pabalik-balik, yung iba taga Mindanao pa. Mamasahe pa ng pasarili lang pamasahe papunta sa Kongreso para mag-attend. Buti kung sagutin nila yung pamasahe ng mga pulis, magkano ang sweldo ng pulis na yan. So, yun na. Matagal ito, pabalik-balik lang ba? So, depende how you view it, from which point of view you are coming from. Opo. Pero, sir, nabanggit niyo po muna yung pangalan po ni Senator De Lima. Ano ho niyo masasabi na siya po ay napawalang sala na sa kanyang huling kaso po dito po sa pag-uugnay sa kanya sa droga sa Bilibid? I'm happy for her, Ted. I'm happy for her. At last, nasa labas na siya. Everybody deserves justice. And we have to respect the decision of the court.
Kung yan ay decision ng korte, then respetuhin natin. I don't have the nitty-gritty of the case. Hindi ako masyadong familiar sa kaso because yung kaso na yan did not involve the PNP in the case build-up. When I was the chief PNP, hindi po kasama ang pulis diyan sa pag-case build-up. Direkta yan, DOJ, ang direct filing yan sa korte. Hindi yan dumaan sa PNP. Ang papel ng PNP noon is just to serve the warrant of arrest. Nung lumabas yung warrant from the court, sinerve ng PNP si IDG doon sa residence ni Senator De Lima. Ayun lang papel ng PNP, pero hindi ko alam yung facts of the case dahil hindi kami nag-imbestiga. Okay. Sir, sa ngayon pong sitwasyon na nagpapatuloy ang investigasyon ng Kamara at yung meron sa inyong, ito naman ang imbitasyon lang, ano po ang inyong masasabi sa counterpart nga po ninyo dito po sa Kamara, sa kanila pong ikanyo, tapos na yan, di ba? At kaninyo, ay marami na hong humarap sa ganito mga katanungan at sila po ay nagpapatuloy. Ano po ang inyong masasabi sa kanila? Well, as I have said, on the grounds of interparliamentary courtesy, I respect what they are doing. Pagpatuloy lang nila yan, yung kailang ginagawa, wala po kong objection tungkol dyan. Respeto ko yung kanilang trabaho. Ted, at again, nagpapasalamat ako sa kanila dahil sa ginagawa nilang yan. It goes to show that not only the criminal justice system of the Philippines is working. Even the legislature is working on that. The mere fact, what the lower house is doing right now is helping us. Because sabi nga ng ibang taga-ICC, hindi daw gumagana ang criminal justice system ng Pilipinas kaya sila mag-intervene. So, nakikita lang ngayon, even the Congress is investigating. So, thank you, House of Representatives for doing that. I have no objection on what you're doing.